Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Philippine Star. Title, isa lang po humakbang dyan, tapos na ang boxing. Senator Erwin Tulfo said there are talks on a possible change in Senate leadership given the narrow gap between the majority and minority blocks. Ongoing po yan. Tuloy-tuloy po yan. Dahil look at the number. 12-11. Parang matutuksok ka eh. 12 lang sila. 11 kami. Isa lang po humakbang dyan. Tapos na ang boxing. Sabi nga nila, 13-11. Nabawasan. 12-11. Isa lang ang kailangan. Actually, isa na nga lang ang kailangan, di ba? Kung para maging 12 kami, 11 sila. E di isang tao lang ang kailangan, hindi naman marami. Yan ang pahayag ni Erwin Tulfo. Okay. So, I beg to disagree kasi anytime si Bato pwedeng magpakita ulit. Oh, nagawa nga niya nung May 11, bakit hindi niya magagawa ngayon? Kaya, I beg to disagree yung sinasabi na ang number ng senators sa ngayon is 24. Dahil si Bato nandyan. Nagtatago nga lang. Kaya kailangan pa rin nila ng dalawa. So, galingan ninyo. Sino yung dalawa na pwede nyong makuha? Kasi ang considered majority sa Senado is 13. Kaya, hindi ako sumasang-ayon yung sinasabi ni Erwin Tulfo na isa lang ang kailangan tumawid. Dalawa. Oh, sige nga. Sino kaya ang makukuha nila sa 13? Dalawa. Marami ang bumibilib ngayon kay Senator Jinggoy. Excuse me. Dahil sinampahan na ng kaso, nandiyan pa rin. Although sabi ni Attorney Regal Oliva na malayo pa yon yung kay Jinggoy. Kasi nga, complaint pa lang yun, reklamo pa lang yun, hindi pa kaso. I-evaluate pa ng ombudsman kung may probable cause o wala. From ombudsman, isasampa pa sa Sandigan Bayan at titignan ng Sandigan Bayan kung may basihan ba na mag-issue ng warrant of arrest. Kaya sabi ni Attorney Regal Oliva, malayo pa daw yun, natatahakin nila bago nila makuha si mapakulong o whatsoever si Jinggoy. Sige nga, tingnan natin yung kay Martin Romualdez. Di ba mag-iisang buwan na mula nung sinampahan nila ng kaso? Wala namang balita. Kaya baka tama ang mga obserbasyon ng karamihan noon nung nag-ingay si Boying na drama lang yan. Huwag kayong magpapaniwala. Yung freeze order ng kanyang assets, 20 days lang yun. Tapos na ang 20 days. Balik na naman ang mga assets. Magalaw na naman ni Romualdez ang kanyang mga assets dahil 20 days lang yung freeze order. Kaya sa ngayon, para bang mas lalo na akong naniniwala na drama lang yun. Nung una, medyo bumilib din ako.
So, malayo pa. Again, do not count Bato out. Pwedeng magpakita ulit kung kinakailangan. Yung ginawa niya ng May 11, I tell you, yun po ang cementing factor. Lalong na simento ang pagkakaisa ng Brave 13 dahil sabi nga ni Senator Marcoleta, pagkatapos ng sakripisyo na ginawa ni Bato, itinaya niya yung buong buhay niya dahil napaka delikado yung ginawa niya. In-advisean namin ni Marcoleta ang nagsasabi, I advise him not to appear, but he still appeared. At dahil sa kanya, nakuha namin ang majority. Kaya, sabi ni Senator Marcoleta, sa atin ngayon, sa Brave 13, kung may kakalas dyan na dalawa, kasi dalawang kailangan, makonsensya naman tayo. Dahil binaliwala natin ang sakripisyo ni Bato kung may kakalas pa dyan. So, sinuportahan ni Senator Camille, ang sino mang kakalas sa Brave 13 ay masahol pa kay Judas. Wow. Kaya itong mga pangyayari ngayon, di ba nagsalita si SP Cayetano? Pwede kaming makipagtulungan sa gobyerno. Basta para sa, meaning sa administrasyon ha, basta sa kabutihan. Kaya lang, huwag nyo kaming diktahan, huwag nyo kaming hawakan ng leeg, lalong-lalo na sa sensitibong usapin ng charter change, ng term extension. So itong planong term extension or charter change ng administrasyon, I believe, lalong magbugkos, lalong magpapalakas sa samahan ng Brave 13 dahil nakikita nila sila lang ang pag-asa ng taong bayan para hindi maisakatuparan ang binabalak ng administrasyon na palawagin, lawagin o para i-extend ang kanilang termino. Grabe no, like father, like son. Marcos Sr., 20 years umupo sa Malacanang. Itong Marcos Jr., ganon na. Charter change? Oh, no way. Kaya mga kaibigan, ipagdasal po natin ang Brave 13 na walang mawawala na isa o dalawa naman sa kanila. Dapat tuloy-tuloy na ito hanggang 2018. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang balay ni Ante nga pag-aatupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang Ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Ante si ang bagong balay. Salamat sa Ginoo, natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan, kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Ante sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so
Salamat sa akong sen, nga gitabangan ko sa akong uyuan, nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. Oo, so wala kay balay di ante. Sa wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo, kung wala pa ni tabang, wala pa gid ko, di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw ra nabuhi. So salamat kay ante. Salamat.